Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, magyang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, mga kahalintulad na flood ghost projects gaya ng sa isang barangay sa Baliwag, Bulacan, marami pa ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Punong ehekutibo, tiniyak na hindi titigilan ang mga nasa likod ng mga palpak na flood control projects. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na marami pang mga ghost at palpak na flood control projects ng kagaya ng sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Ayon kay Pangulong Marcos, nakakalungkot pero marami pang mga proyektong may kinalaman sa flood control na pawang guni-guni lamang na ani ay kanilang titingnan. Magmula aniya ng kanilang nilunsad ang sumbong sa Pangulo website ay dumagsa ang sumusulat at natatanggap nila mga sumbong na kanila ani ang titingnang maigi ang mga reklamong ito. Kaugnay nito'y siniguro naman ang Pangulo na hindi sila tigil hanggang sa mailantad ang pagkakakilanlan ng mga nasa likod ng multi-bilyong anomalya gamit ang mga flood control projects. Kakasuhan, sabi ng Pangulo, dapat na maasuntong mga kontraktor at ang iba pang nasa likod ng malawakang anomalya. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tinitignan namin lahat ng mga sinusumbong sa amin and we will not stop. We will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na ulat, kakasuhan ng pamahalaan ng economic sabotage at falsification ang mga kontraktor ng mga palpak na flood control projects sa Bulacan. Galit at dismayado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil kitang-kita na walang tinabaho o trinabahong proyekto sa halagang 55 million pesos na bayad ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, kakasuhan nila ang lahat ng sangkot sa pandarayang ito sa taong bayan. Kitang-kita naman na hindi completed. So immediately that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, sistematikong korupsyon sa mga flood control projects isiniwalat ni Senador Ping Lacson. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Dinetalye ni Senador Ping Lacson ang sistematikong korupsyon na nangyayari sa flood control projects ng bansa. Sa kanyang naging privilege speech, kabilang sa mga binanggit ni Lacson ang kung paanong naghahatian sa pondo ng flood control project ang kontraktor at ang mga kasabwat nilang mga opisyal ng gobyerno. Nagbanggit rin ang senador ng mga ghost projects. So mga proyektong base sa record ay tapos na pero wala naman talagang naipatayo. May ilan namang naipatayo nga pero substandard naman at
at madaling masira kaya halos taon-taon ring pinupondohan para ipaayos. Nagbanggit rin si Senador Ping ng mga proyektong bukas na sinasabing congressional insertions. Sinabi ng senador na handa ang kanyang opisina na ibahagi ang natuklasan nilang mga nasa likod ng mga irregular na kalakaran sa mga flood control projects. May mga handaan niyang tumistigo pero nais ng mga ito na matiyak ang kanilang kaligtasan at masigurong hindi ningas kugon lang ang aksyon laban sa ganitong korap na sistema. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, positibo ang Malacanang na malapit ng maging upper middle income country ang Pilipinas ngayong taon. Base sa ulat ng World Bank, umabot sa $4,470 ang gross national income per capita ng bansa sa taong 2024. Kulang na lamang ng $26 para sa GNI ng upper middle income sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pagsisikapan ng gobyerno na makapasok ang bansa sa upper middle income threshold sa taong 2026. Of course, masaya po ang palasyo dahil nakikita po natin ang pagtatrabaho ng administrasyon para po mapaganda ang ating ekonomiya. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, welcome sa Malacanang ang pagkakaalis ng Pilipinas sa high-risk third world countries dahil sa money laundering at terrorism financing. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang desisyon na ito ng European Union ay patunay na epektibo ang mga reforma ng Administrasyong Marcos Jr. laban sa financial crimes. Dahil dito, inaasahang lalakas ang pamumuhunan sa bansa, bababa ang remittance cost para sa mga overseas Filipino worker at mapalalakas ang ugnayan ng local at international banks. Ayon na rin sa utos ni Pangulong Marcos Jr., lalo pang pag-iigihin ng BSP ang mga reforma upang palakasin ang ating financial system na siya namang magsusulong ng economic growth and global confidence. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, TikTok, ititigil na ang real money gambling ads simula bukas, Agosto 22. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT na ihihinto na rin ang social media platform na TikTok ang lahat ng real money gambling advertisements nito simula sa Biyernes, August 22. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, kusang nagpasya ang TikTok na itigil ang gambling ads bilang tugon sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at kampanya para sa isang ligtas na digital na bayan. Punto ni Sec Aguda, malaking bagay na kahit mga global platform tulad ng TikTok ay nakikiisa sa naturang kampanya. Sa pamamagitan nito, hindi lang tinitiyak ng internet sa Pilipinas ay mabilis at abot kaya, kundi ligtas at responsable rin. Dagdag pa ng kalihim, ang pagtigil ng RMG ads ay magsisilbing proteksyon sa publiko, lalo na sa mga kabataan. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pumalo sa 7,000 magsasaka ang nabenepisyohan ng programang Benteng Bigas Meron Na. Ayon kay National Food Authority o NFA Administrator Dr. Larry Lacson, maaaring bumili ang mga magsasaka ng hanggang 10 kilong bigas kada buwan. Kailangan ding rehistrado ang mga magsasaka sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Marami po ang bumibili sa atin na
sako-sako na. Kasi kinuha na nila yung 5 months allocation nila hanggang December. So, a registered farmers na mayroong 2 hectares and below na sinasaka. National Food Authority o NFA Administrator Dr. Larry Lacson. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, muling tiniyak ni National Food Authority o NFA Administrator Dr. Larry Lacson na walang dapat na ipangamba sa supply ng bigas para sa programang 20 pesos na bigas. Ayon kay Administrator Lacson, nasa 260,000 metric tons pa ang nakaimbak na bigas ng NFA kahit marami nang nailunsad na 20 pesos na bigas sa iba't ibang lugar sa bansa. Aniya pa, mas palalawakin pa ng NFA ang Benteng Bigas Program kaya tuloy-tuloy ang pagpapagiling nila sa mga palay para pandagdag sa nakaimbak na bigas. So far, okay po yung ating preparasyon dyan. Lahat ng ating bodega ay merong bigas na nakalaan dyan habang nire-roll out itong pagpapalawak na ito. Of course, mas gusto nga natin lumabas ang ating stocks, mas maraming lumabas na stocks para magkaroon tayo ng espasyo, no? Pagdating nitong September, October na harvest, no? Magpipik ang harvest. Kailangan tayo mamili sa ating mga magsasaka. Si National Food Authority o NFA Administrator Dr. Larry Lacson. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. nagbabala sa Vietnam kaugnay ng 60-day rice import ban ng Pilipinas. Ang kawang ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Binalaan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel ang Vietnam kaugnay sa plano ng kanilang Vietnam Food Association na kwestiyonin ang 60-day rice import ban ng Pilipinas sa World Trade Organization. Sa pagharap ng kalihim sa House Committee on Agriculture and Food na tumatalakay sa mga panukalang amyenda sa Agricultural Tarification Act, iginiit ni Tiu Laurel na batay sa WTO rules, mas nangingibabaw ang national interest kaya hindi na dapat pahamunin ng Vietnam ang naturang hakbang. Nilinaw niya na ang pansamantalang suspensyon na magsisimula sa September 1 ay para mapatatag ang presyo ng lokal na palay at maiwasan ang pagkalugi ng mga magsasaka bunsod ng murang imported na bigas. Hirit pa niya na kung ipipilit ito ng Vietnam ay handa ang Pilipinas na wag na muna bumili ng bigas sa naturang bansa. And I also would like to openly warn Vietnam, please do not try to do this to the Philippines. We have to protect our farmers. We will do what is needed. Under the WTO rules, superior ang national interest sa WTO rules. So kung talagang pipilitin nila yan, we will find ways. Hindi tayo bibili sa Vietnam. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, ipinagsusumite ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga transport group ng position paper hinggil sa apela nilang taas pasahe. Tungkol ito sa muling hiling na taas pisong pamasahe sa mga probinsya na una nang pinagbigyan noong taong 2023. Ayon kay LTFRB spokesperson Attorney Zoj Daphne Usita, kailangan nilang mailagay sa position paper kung bakit kailangang magtaas ng pamasahe. Itong nakaraan kasi, through their counsel, gusto nila yung piso is madadagdagan pa ng additional piso na provisional din po. So, sa board, nagpadagdag po sila na, o sige, magpasa kayo ng position paper so that kung may kulang pa doon sa una yung justification para mapag-aralan po ng aming ahensya. Si Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB spokesperson, Attorney Zoj Daphne Usita. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, tiniyak naman ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB spokesperson Attorney Zoj Daphne Usita na magsasagawa ang ahensya ng mga pagdinig kaugnay ng hiling na taas pasahe bilang bahagi ng proseso. Aniya, masusi itong pag-aaralan ng LTFRB at ng Department of Transportation o DOTR. Kasama rin aniya rito ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev dahil sa posibleng maging epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay Attorney Usita, saka pa lamang maglalabas ng kautusan kaugnay ng taas pasahe matapos itong masusing pag-aralan. Medyo tedious yung process para po makita talaga kung kahit piso yan, malaking bagay po yan sa maraming Pilipino po. Once na nakapag-aral na sila, doon po maglalabas po ng order. Si Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB spokesperson, Attorney Zoj Daphne Usita. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, puna ni Vice President Sara Duterte sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas dapat ay tinugunan na ng ikalawang Pangulo sa pag-upo noon bilang DepEd Secretary ayon sa Malacanang. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Nabigyan ng sapat na pagkakataon at pinagkalooban ng tiwala ng Marcos administration si Vice President Sara Duterte na pamunuan ng Department of Education at plansyahin ang mga isyong pang-edukasyon ng Pilipinas ng halos 2 taon. Ito ang dahilan ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro kung bakit ipinagtataka nila ang pahayag na ikalawang Pangulo na tila naiwan na sa paper and pencil status ng education system ng Pilipinas. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na kung ano man ang inirereklamo ngayon na ikalawang Pangulo, dapat ay tinugunan na niya ito noong siya pa ang kalihim ng DepEd. Ayon kay Yusa Castro, nangangahulugan lamang ito na ang pag-upo sa DepEd ni VP Sara ay may ituturing na complete failure. Kaugnay nito, siniguro ng palasyo sa mga magulang na si DepEd Secretary Sonny Angara, tinutugunan na ang mga problemang naiwan at kasalukuyang hinaharap ng DepEd. Narito naging pahayag na opisyal. Binigyan po siya ng pagkakataon, pinagtiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024 para maging DepEd Secretary. 2 taon halos na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, zero tolerance sa kampanya kontra katiwalian, iginiit ng Armed Forces of the Philippines. Ang kabuang ulat, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala. Kaisa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong Armed Forces of the Philippines at ng sambayan ng Pilipino sa laban kontra katiwalian. Ito ang tinura ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. kasunod ng pagkakabunyag ng katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng flood control projects. Binigyan din ni Browner na walang puwang sa kanilang hanay ang mga sundalong uuhahing punuin ang sariling bulsa sa halip na pagsilbihan ng bayan. Tiniyak din ng AFP Chief na hindi niya hahayaan sa ilalim ng kanyang liderato ang paghingi ng mga sundalo ng pera, pabor, regalo o serbisyo mula sa mga kontraktor, supplier at stakeholder. Kaisa rin ang buong sandatahan lakas sa pagsusulong ng integridad, transparency, gayon din ang pananagutan sa paglilingkod bayan. Sino mang mapatutunayang sangkot sa katiwalian sa hanay ng militar, maharap sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials na siyang sisira sa kanilang pangako. Hinikayat din ni Browner ang publiko na manindigan sa katotohanan at malinis na pamahalaan sa pamamagitan ng pakikilahok at pagsusumbong sa mga nakikitang mali sa lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita,
Department of Social Welfare and Development o DSWD, ikinagalak ang pag-aproba ng Department of Budget and Management o DBM sa 90 regular positions para sa Disaster Response Group. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ray Ferrer. Ikinatuwa ng Department of Social Welfare and Development ang pag-aproba ng Department of Budget and Management sa 90 proposed regular positions para sa 2 bureaus ng Disaster Response Management Group. Dahil dito kampante ang DSWD na lalo pang mapalakas ang disaster preparedness at response efforts nito. Magkakaroon na rin ng security of tenure ang disaster response workforce sa pamamagitan ng paglalaan ng plantilla positions. Sa liham na natanggap ng DSWD, inaprubahan ng DBM ang paglikha ng 43 regular positions at isang contractual post para sa Disaster Response and Management Bureau. Dagdag pa rito ang pag-aproba pa sa 45 regular position at isang contractual position para sa National Resource Logistics Management Bureau. Inaprubahan din ng DBM ang paglipat ng 23 plantilla positions mula sa Administrative Service ng DSWD patungo sa NRLMB bilang bahagi ng staffing complement ng Bureau sa pagganap ng mga pangunahing tungkulin nito. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Health o DOH, halos walang naitalang bagong kaso ng leptospirosis sa National Kidney and Transplant Institute. Ang kawang ulat ihahatid sa atin ni DK Zarate. Halos wala nang naitatalang kaso ng leptospirosis ang National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Ito ang kinupirma ni Health Secretary Ted Herbosa kasunod ng pagbisita sa mga nagpapagaling na pasyente sa NKTI na naka-admit noong mga nakaraang linggo. Ayon kay Secretary Herbosa, mula sa halos 200 leptospirosis cases ay na naitatala kada araw, buwaba na ito sa 0 case per admission per day ang naitatala ng ospital nitong linggo. Sa kabila nito, tiniyak ng DOH na mananatiling nakaantabay ang mga ospital nito sa mga emergency response lalo na kaugnay sa waterborne influenza like at leptospirosis at dengue o wild diseases na uso kapag tag-ulan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, awareness campaigns ukol sa problema sa healthcare waste, paigtingin ng ban toxics. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Manuel Francisco. Inilunsad ng grupong Bantoxics ang hashtag Gen0PH na humihikayat sa youth organization sa Pilipinas na lumahok sa pagpapaigting ng awareness campaigns kaugnay sa iba't ibang suliraning pangkapaligiran. Sa unang edisyon ng hashtag Gen0PH, tututukan ng Bantoxics at ng mga mapipiling grupo ng kabataan ang pagbuo ng kanilang sariling malawakang kampanya ukol sa healthcare waste management sa bansa. Ayon sa Toxics Watchdog, mahalagang matugunan ang naturang suliranin at maunawaan ng publiko ang panganib na hatid ng mga basurang nagmumula sa mga ospital at iba pang healthcare facilities upang maiwasan ang mas matindi nitong banta sa kalusugan ng mamamayan at sa kalikasan. Para sa mga interesadong youth organizations, maaari bisitahin ang Facebook page ng Bantoxics para sa kabuang detalye ng aplikasyon para sa hashtag Gen0PH. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala.
Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga nanay na nagpa-breast milk ng 6 na buwan sa lungsod ng Batak, pinarangalan. Ang kabuulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Itantandodo ti City Health Office iti syudad ti Batak ti umno a panagapakan ken nutrisyon kadagiti maladaga tapno masigurado a dumakkol dagitoy a nasalunat. Gapoy ti dayta pinadayawan ti nasaw nga opisina dagiti inla a nagpakan laeng iti breast milk kadagiti anak da iti uneg ti inno mabulan. Basta iti datos ngayon parong at ti CHO ada ti 50 nga ina a nakaawat iti daytoy madayaw. Malaksi iti dayta na iyuswat pay ti training kadagitoy mainaig ti pagsayatan lo agpasuso dagitiin na kadagitan nakda kas iti napigpig sa resistansya natibtib ker ato lang al-alisto panagdakkel kanda dumapay. Palang surot dayta iti kalikagom ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga iti Bagong Pilipinas amin na Pilipino ket naragsak natalged ken nasalunat. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, pagsasanay para sa mga barangay migrant desk officer sa La Union, idinaos ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 1. Narito si Glenda Sarak para sa balita.
Inangay ti Overseas Workers Welfare Administration ng OWA Region 1 ti Organizational Development Training para kariti Barangay Migrant Desk Officers ken kariti kabarbaroan na betusan nga OFW Family Circle Leaders manipod iti 33 a barangay ti Rosario La Union itay kanikadwa. Kabayatan ti panagyansayo napatibkar ti values formation ken transformational leadership dagiti participantes. Nailawlawag pay karakwada ti OWA Community Organizing Framework kastamutan dagiti update kariti programa ken serbisyo ti OWA. Kagiddan itraytoy indaulwan ni Rosario Mayor Bellarmine Flores III ti panagsapata dagiti kabarbaroan ay patugaw nga opisyal ti asosasyon. Kabayatan na insayang kati OWA Region 1 ti 2025 Model OFW Family of the Year Awards anaangay ijay San Juan La Union itay kalabas. No sa dino na bigbig ti pamilya ni Mr. Ernesto Tayaman manipod Ilocos Norte kas regional winner. Pasat daytoy ti parang bigbig ti OWA iti kinatibkar ken sakripisyo dagiti OFWs ken ti pamilyada. Manipod aggool La Union Glando Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, kauna-unahang multi-organ retrieval sa Eastern Visayas matagumpay na naisagawa ng Eastern Visayas Medical Center. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Nakabutanan ni Eastern Visayas Medical Center kun EVMC an usa nga makasaysayan nga kadaragan ha medical nga larangan. Pinaagyan malang puson nga pagdumaran pinakasyahan nga multi-organ retrieval hariyon nga nagpapakita nagtitikadako nga kapasidad ng institusyon ha organ donation and transplant support. Lakip nga nakuha ti kang donor aman atay, mga kidney, mga cornea, mga importante nga parte nga makakabulig da mga pasyente nga naghuhulat in transplant. Kung pagpasido nga gandiri makakalugaringan nga donor nga nagud masuportaran ang pamilya. Nagdumaran EVMC in honor walk diin naglarinya ang mga medical staff pasilyon hilom paghatag in respeto ha kinabuhi nga yana nagahatag in paglaom ha iba. Igin patuman ang operasyon pinaagyan koordinasyon ng National Kidney and Transplant Institute, iBank Foundation of the Philippines, ngan Hero Team, han Eastern Visayas Medical Center. Tika nga Borongan City, ini Daisy Lalosa Bilizar para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, Regional Alternative Child Care Office, nagsagawa ng monitoring visit sa Southern Leyte. Narito ang ulat mula kay Aljon Malot. Gibisita sa mga personahe sa Regional Alternative Child Care Office kon RACO 8 ang 5 kalokal nga panggamhanan sa Southern Leyte. Nasayran nga kiniaron sa pagpahigayon og monitoring visit ug pagpadangat og technical assistance sa maasan sa Silago, Padre Burgos sa Macrohon ug Limasawa. Gitaho nga tinguha sa mong pagbisita ang pagmonitor sa mga giilang nga foster families, pag-review sa mga kaso sa mga bata nga kwalipikado alang sa adoption ug foster care, ubos sa pagatiman sa residential care facilities, child caring agencies ug child placing agencies. Dugang pa, gihimo usabang technical sharing session uban sa mga Municipal Social Welfare and Development Office. Ingon man ang orientasyon alang sa mga lokal nga panggamhanan kabahin sa adoption and alternative childcare programs and services. Kalabot niini, nagpasalamat ang RACO 8 sa tanang lokal nga panggamhanan kinsang aktibong ni suporta og mainitong nag-abi-abi sa tibok nga pagpahigayon sa mong monitoring visit ug technical assistance. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. City College of Cagayan de Oro pinarangalan ng Commission on Higher Education o CHED. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Usa na usab ka pasidungog ang nadawat sa City College of Cagayan de Oro gikan sa Commission on Higher Education Region 10 tungod sa International Triumphs o kadaugan niini sa 2025 Global University Rankings. Ang CCCDO lamang nga usa ka local college ang nakadawat sa maong pasidungog sa tibuok Visayas ug Mindanao. Atol sa awarding ceremony giila o gipasidunggan ang CCCDO tungod sa pagsakmit ug pagkalakip niini sa mosunod Times Higher Education Impact Rankings 2025 ranked 1001 to 1500 worldwide. World University Rankings for Innovation 2025 ranked 56th globally in student support and engagement. Tungod ni inigidayeg ni CHED Region 10 Officer in Charge Dr. Arlita Amapola Minguez ang CCCDO sa dedikasyon o paningkamot ni ini sa internationalization o ang kontribusyon ni ini sa pagpataas sa kalidad o dungog sa higher education sa nasod ngadto sa global arena. Ang maong kalampusan nagbutang sa CCCDO isip sumbanan o garbo sa Cagayan de Oro sa Mindanao sa tibok nasod ug nagpadayag nga ang world-class education ug student engagement mahimong makabuot bisan sa mga bag-ong himugso nga local college. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon. Sa Cagayan de Oro pa rin tayo, 3 araw na Agricultural Convention isinagawa ng City Agriculture and Productivity Office ng Cagayan de Oro. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Romy Kapinpuyan. Gipahigayon sa City Agriculture and Productivity Office uban sa pag-abag sa Department of Agriculture Region 10 ang Year 2 Elevate Agriculture Convention. Usa kini ka multisectoral symposium ug exhibit nga nag-aghat og nagdani sa mga local farmers ug fisher folk ning dakbayan sa pagpatuman sa mas pinasayon ug moderno nga pamaagi sa pagpanguma. Lakip usab nini ang pagpaabot sa mga nagkadayang oportunidad ug paghatag og bili sa ilang mga ginawa o produkto. Gisgutan sa trading ang pagpananom og lubi ingon man ang urban and organic agriculture o rabbit and free-range chicken. Usa-usab kini kapadagtagbo sa mga lokal nga mga mag-uuma, mga stakeholders sa agrikultura ug mga technical nga eksperto aron pagpaambit sa labing good practices, pagpakita sa malungtaron nga teknolohiya ug pagdasig sa lain-lain usab nga oportunidad sa panginabuyan sa tibok rehiyon. Gipalig-on sa kapo ang connection tali sa kahibalo, teknolohiya ug mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura ug pangisdaan. Gikan sa Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Mahigit 120 milyong pisong halaga ng agricultural interventions ipinamahagi ng Department of Agriculture o DA sa mga magsasaka sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. Narito si Shirley Espino para sa balita. Mas de 120 milyon de pesos valor de agricultural machinery, mga equipo y otros pa mga production support intervention, elia distribuye el Departamento de Agricultura na mga sembrador desde a tercer distrito na Municipalidad de Liloy na probinsya de Zamboanga del Norte. Parte del COSE recibí el cuantos mga grupo de sembrador na mencionang probinsya, amo el 4-wheel drive tractor, rice combine harvester, floating tillers,
Cornhusker Sheller, Livestock Multiplier Farm Projects y diferente mga garden tools. Puera con este, benefita también el mga beneficiario na financial loan bajo na Rice Farmer Financial Assistance del Departamento. Objeto del mga programa ng gobyerno amo para ayuda na produksyon ng mga cosechas y alivia el vida del mga sembrador na rehiyon. Desde na Orpid Zamboanga iyo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Department of Agriculture o DA Caraga namahagi ng organikong abono para sa mga indigenous people. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dayanara Hake. Mukabat sa 1,380 kasako o sa organikong abono ang giapod-apod sa Department of Agriculture o DA Caraga sa pipila ka Indigenous Peoples Organizations o IPO sa rehiyon Mag-uhay lamang. Nagkantidad og 862,500 pesos ang maong mga abono nga giapod-apod ilawom sa kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo o 4K program. Ang mga benepisyaryong grupo nagikan sa probinsya sa Agusan del Norte, Agusan del Sur ug Surigao del Sur. Ang maong abono kauban sa nahiunang giapod-apod nga planting material sama sa lansones, durian, gulay ug upland rice. Tumong niini nga pakusgon ang katakos sa mga lumad nga mag-amuma alang sa malahotayong panginabuhian o gilauman nga sa paggamit sa organikong abono, mutaas pang ilang ani samtang naamumahan ang kinaiyahan ug ang yutang kabilin. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Humigit kumulang 500 magniniyog sa Iligan City at Lanao del Norte nagtapos sa School on the Air program. Ang kabuang ulat hahatid sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Malampusong migraduar ang dulaan 500 ka mga mag-uuma sa lubi sa Iligan City ug Lanao del Norte sa School on the Air program nga gilusad sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 10 sa pagigtambayayong sa Philippine Coconut Authority, Iligan City Agriculturist Office ug Municipal Agriculture Offices sa probinsya. Tumong sa programa nga madugangan ang kahibalo sa mga mag-uuma sa lubi sa hustong pagdumala sa lubi aron mapalambo ang ilahang produksyon ug masiguro ang mas taas nga abot ug kita. Usa sa mga nakabenepisyo si Susana Cuera, Federated President sa mga asosasyon sa mga mag-uuma sa Barangay Pugaan, Iligan City, nga nag-ingon nga dako og tabang ang maong programa sa pagkat-on sa saktong kahibalo ug kahanas sa pagpananom og lubi. Nagpasalamat usab si Wilfredo Abapo, usa ka mag-uuma sa lubi sa Barangay Rogongon, Iligan City, tungod kay gipaila sa maong programa ang mga bag-o nga teknolohiya sa kalubihana nga mas mapuslanon kumpara sa tradisyonal nga pamaagi sa pagpananom. Samtang ang programa gisibya sulod sa 3 ka bulan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan. Kabahin kini sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga paligunon ang industriya sa lubi ug ipasiugda ang maayong panginabuhiana sa mga mag-uuma sa lubi sa nasud. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na po nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihahatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan sa pamagitan ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.
Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Lumagda ang Land Bank of the Philippines o Land Bank at Philippine National Police o PNP ng inamyendahang Memorandum of Agreement o MOA upang pasimplihin ang pagproseso ng pensyon para sa mga magreretirong empleyado ng kapulisan. Sa isang pahayag sinabi ng Land Bank na sa inamyendahang MOA, pinahihintulutan ng mga aktibong PNP personnel upang patuloy na gamitin ang kanilang dating ginagamit na Land Bank payroll account bilang kanilang pension account sa oras na sila ay magretiro na. Sa pamamagitan nito, hindi na nila kinakailangang magbukas pa ng hiwalay na account. Bukod sa makapag-save ito ng oras, makakabawas din ito sa paperwork at matitiyak ang tuloy-tuloy na pagtanggap ng benepisyo ng halos 250 bagong PNP pensioners kada buwan. Ayon kay Land Bank President at Chief Executive Officer Lynette Ortiz, ikinatuwa nila na sila ay nakapagbibigay serbisyo para sa mas pinadali at episyenteng financial operations sa kanilang mga partner tulad ng PNP. Samantala, hinimok ng Land Bank ang PNP na palawigin pa ang paggamit nila ng LinkBiz portal para sa fee collections. As of June 2025, nakapagproseso na ang LinkBiz portal ng 2.9 million na mga PNP transaction at mahigit 2.85 million na police clearances. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa publiko na iwasan ang pakikipagtransaksyon sa mga individual at institusyon na nagkukunwaring konektado o pinamamahalaan ng BSP. Muling nagpaalala ang Bangko Sentral sa publiko na hindi nagbibigay ang empleyado nito ng pautang o loan o nanghihingi ng pera o donasyon at hindi rin nanghihingi ng impormasyon na magkokompromiso sa financial accounts ng kanilang consumer. Binigyang diin pa ng BSP na hindi rin ito nag-aalok ng deposit accounts para sa mga individual. Upang kumpirmahin ang katotohanan sa likod ng mga individual o institusyong kinokonekta ang kanilang sarili sa Bangko Sentral o kung nais magsumbong ng iligal at mapanlinlang na mga aktibidad, hinihikayat ng BSP ang publiko na tumawag sa kanilang numero 632-8811-1277 o 8811-1BSP o magpadala ng email sa bsp@bsp.gov.ph. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling binigyan ng Japanese Credit Watcher Rating and Investment Information Incorporated o RNI ang Pilipinas ng A- investment grade rating na mayroong stable outlook. Ayon sa RNI, ang investment grade rating ay nangangahulugan ng low credit risk na siyang nakapagbabawas sa borrowing costs. Nakatutulong naman ito sa isang bansa upang makapaglaan ng mas maraming pondo sa mga serbisyong sosyal, programa at inisyatibo.
Sa ulat ng RNI, patuloy ang ekonomiya ng Pilipinas sa paglago at nakakasabay kung hindi man mas mataas kumpara sa mga pangunahing bansa sa Southeast Asia. Sinabi pa ng RNI na inaasahan ng Pilipinas na makakamit nito ang mas matatag na ekonomiya at mas mataas na antas ng income sa likod ng mas malakas na public-private investments, development ng domestic business tulad ng information technology at business process management o IT BPM industry, maging ng population growth. Nakatulong din sa stable outlook na ito ayon sa RNI ang bumabang inflation rate ng bansa sa 6-year low na 0.9% noong July 2025. Tiniyak din ng rating agency na magiging limitado ang epekto ng 19% US reciprocal tariffs dahil sa mababang reliance ng bansa sa US export. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinakikitaan ng promising indicators ang survey na isinagawa kamakailan na layuning saliksikin ang potensyal na sources ng native hydrogen sources sa Palawan. Ayon ito sa Department of Energy o DOE. Sinabi ng DOE na isinagawa ang survey sa ilang mga lugar kabilang narito ang Case Hot Spring sa Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City at Bato-Bato Hot Spring sa Barangay Calategas, Nara at sa Puerto Princesa City. Sa mga pag-aaral na ito, nakabahagi ng ikalawang sigwada ng pagsusuri sa potensyal ng bansa para sa low-carbon energy source na binansagang white hydrogen, nakita ang promising indicators ng naturally occurring hydrogen sa bansa. Binibigyang diin ito ang potensyal na ng Palawan para sa clean energy transition ng Pilipinas, maliban pa sa Malampaya Project. Kumuha ang Joint Technical Team mula sa Energy Resource Development Bureau o ERDB at Energy Research and Testing Laboratory Services o ERTLs ng water, gas at rock samples mula sa hot springs at outcrops sa mga munisipalidad ng Sofronio, Española at Nara at sa Puerto Princesa. Batid na ang una nang isinagawa ang initial na reconnaissance survey noong June 30 hanggang July 4 sa Botolan Hot Spring at nagsasasip sa Zambales at mga Tarim Hot Springs sa Pangasinan. Ilan lamang ito sa siyam na kinukonsidera para sa native hydrogen exploration. Kauna-unahan ito sa mundo bilang Pilipinas pa lamang ang kauna-unahang lumikha ng balangkas o framework para sa naturang aktibidad. Kabilang pa sa lugar ang Kasiguran Ophiolite Belt sa Aurora Province, ang Gat Ophiolite Belt sa Bulacan, Eastern Bicol, Eastern Mindanao Ophiolite Belt, Antique Ophiolite Belt, Western Bicol, Eastern Leyte Ophiolite Belt, Zamboanga Sulu Ophiolite Belt at Central Mindanao Ophiolite Belt. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinananatili ng Civil Aeronautics Board o CAB ang passenger fuel surcharge sa Level 4 ngayong darating na buwan ng Setyembre na siyang nagpapanatili rin ng presyo ng plane ticket sa isa pang buwan. Sa isang abiso, inanunsyo ng CAB na mananatili ang fuel surcharge sa kasalukuyang Level 4 para sa September 31 hanggang September 30. Sa ilalim ng Level 4,
4, magbabayad ang mga pasahero ng karagdagang 117 pesos hanggang 342 pesos para sa domestic flights, depende sa distansya ng flight. Para sa international flights, nasa 385 pesos 70 centavos hanggang 2,867 pesos 82 centavos ang surcharge. Ang fuel surcharge ay isang optional fee na hindi kasama sa base airfare na maaaring ipasa ng mga airlines sa mga pasahero upang i-offset ang gastos sa nagbabagong presyo ng jet fuel. Batay sa pinakahuling datos ng International Air Transport Association o IATA nitong August 15, ang average price ng jet fuel ay nasa $86 and 35 cents kada bariles. Para sa mga airline na kumukolekta ng fuel surcharge sa foreign currency, nasa 57 pesos 13 cents ang conversion rate. Welcome naman para sa AirAsia Philippines ang desisyon ng CAB na ma-maintain ang fuel surcharge sa level 4 sa susunod na buwan. Ayon kay AirAsia Philippines Communications and Corporate Affairs Head, First Officer Steve Dailisan, perfect timing ang fuel surcharge retention para sa mga dumaraming pasahero na gustong bumiyahe ngayong Burr months at holiday trips. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Antabayanan po si Leo Magpayo sa paghatid niya ng balitang pampalakasan. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Inanunsyo ng University of the Philippines nitong Miyerkules ang pagkamatay ng bagong recruit ng Fighting Maroons na si Israel Osa Mudyame Friday. Ayon sa pahayag ng UP Office for Athletics and Sports Development o OASD, yumao ang 19 anyos na si Friday pagkaraang hinimatay sa kanilang pag-iensayo nitong Martes. Agaran siyang dinala sa malapit na ospital, subalit binawian din siya ng buhay sa kabila ng pagsisikap ng medical personnel. Magbe-20 anyos na sana si Friday sa Setyembre 6. Lumipat kamakailan ang 6'10" na si Friday para sumali sa defending UAAP champions pagkatapos maglaro nitong nakarang season sa Centro Escolar University sa University of Colleges Athletic League o UCAL. Ayon sa UP, hindi pa nadedetermina ang sanhi ng kanyang pagkamatay, subalit sinabi na nakikipag-usap na sila sa pamilya ni Friday.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatirada ng panalo sina Q Masters, Carlo Biado at Johan Chua laban sa kani-kanilang kalaban para makakuha ng pwesto sa knockout stage ng 2025 US Open Pool 9-Ball Championship na ginanap sa Harrah's Resort sa Atlantic City nitong Huwebes ng umaga. Layunin ng 41 anyos na si Biado na kakagaling lamang sa 9-6 panalo kontra Boris Ivanovski ng Germany ang kanyang ikatlong panalo para makakuha ng ticket sa round of 64. Binuksan ng two-time World Pool Championship King ang kanyang kampanya sa pamamagitan ng 9-1 demolisyon kay Jason Monroe ng Canada nitong Martes. Sa kabilang panig, tangka ni Chua na palawigin ang kanyang winning streak sa oras na makatapat nito ang kapwa Pinoy na si Roland Garcia kung saan ang mananalo ay aabanse sa susunod na stage. Una nang pinabagsak ng 2023 World Cup of Pool Champion si Floro Rita 9-5 ng Estados Unidos at Dutch Quinten Pongers 9-7 habang tinalo ni Garcia si Mohamed Baabad ng Saudi Arabia 9-4 bago natakasan si Ku Po Cheng ng Chinese Taipei 9-8. Kasalukuyang maganda ang linalaro ng 33 anyos na si Chua simula pa noong Battle of the Bulls sa Virginia nitong nakarang linggo kung saan tinalo niya si American pool great Shane Van Boening sa finals 13-8. Bukod kina Biado, Chua at Garcia, nananatili pa ring walang talo sina Marvin Asis, Bernie Regalario, Jeffrey Roda at Roberto Gomez sa 256 na kataong torneo na may papremyong $100,000 bilang kampyon. Susunod na mga kalaban ni Asis ay si Singaporean Aloysius Yap habang mga katapat ni Gomez si Joshua Filler ng Germany. Samantala, iba pang Filipino bets ay sina Michael Bowanan, Livan Cortesa, Patrick Gonzalez, Harry Vergara, Charles Vergara, Baseth Moka Ibat, Glenn Facun at Mark Muir na nalagay sa losers bracket. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi kukulangin sa talento ang Gilas Pilipinas para sa kanilang pagdepensa sa parating na Southeast Asian Games kahit wala ang karamihan ng mainstays ng national team sa ilalim ni head coach Tim Cone. Dahil sa mga inaasahang pagkawala ng ilang Gilas players sa SEA Games, madaming amateur at mga Pinoy players na naglalaro sa ibang bansa ang nagpahiwatig ng kanilang interes na dalhin ang bandera ng Pilipinas. Sa katunayan ay meron pang nagpadala na ng kopya ng kanilang Philippine passport. Nagpahiwatig ng gustong maglaro nina Kevin Kiambao at panibagong local player na si Quentin Miliora Brown para sa Nationals na mamandohan ni Meralco consultant Norman Black na papalit muna kay Cone. Iba pang players na dating sunot ang jersey ng Gilas ay nagpahiwatig na din ng kanilang interes na magbalik sa national team sa pamamagitan ng SEA Games katulad ni SJ Bilanghel na naglalaro sa Korean Basketball League at ang mga Japan B-League imports na sina Matthew Wright at Ray Parks Jr. na nagkataon ay inaanak ni Black. Subalit, depende na din ito sa kanilang availability mula sa kanilang mother teams kung papayagan silang maglaro sa biennial meet. Hindi kabilang ang SEA Games sa kalendaryo ng FIBA kaya't hindi obligado ang mga liga sa ibang bansa na pahintulutan nilang maglaro ang kanilang player sa kanilang national team. Isa ng dahilan dito ay nakatakdang tumakbo ang SEA Games mula 9 hanggang 20 ng Disyembre sa Bangkok, Thailand, kaya't malaking posibilidad na sasapaw ito sa schedule ng laro ng kanilang koponan.
Bukod sa mga Filipino players na naglalaro sa ibang liga, ilang overseas-based players ang nagpahiwatig din ng kanilang interes para maglaro para sa national team. Ilan sa mga ito ay ang mga dating standouts ng NCAA sa Amerika na sina Remy Martin, Kihei Clark at Boogie Ellis. Subalit inaantay pa ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang panuntunan at regulasyon mula sa SEA Games Organizing Committee kung papayagan silang maglaro. Mula naman sa mga local na players, sina UAAP standouts Mason Amos at Mike Phillips, pati na rin ang mga free agents na sina Juan at Javi Gomez de Leaño at Jason Brickman ay nagpahiwatig na din ng interes. Kabilang naman sa wishlist ni Coach Black ay sina Greg Slaughter at Francis Lopez. Posibleng maging reinforcement ang Gilas, sina Justin Brownlee at Ange Kouame, subalit dapat maglaro bilang naturalized player si Brownlee kung gagamitin ng SEA Games ang eligibility rules ng FIBA. Sa ngayon, wala pang opisyal na anunsyo mula sa SBP o kay Black kung sino-sino ang opisyal na player ng Gilas na maglalaro sa SEA Games. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakakuha na naman ng karangalan sina collegiate stars Alyssa Solomon at Lams Lamina kung saan nakapagtapos na din sila ng kolehiyo mula sa National University nitong Martes. Pagkarang magkaroon ng magandang performance sa paglalaro sa Lady Bulldogs sa UAAP Women's Volleyball, siniguro ng mga miyembro ng Alas Pilipinas na sina Solomon at Lamina na maging proud ang kanilang mga mahal sa buhay pagkatapos matapos ang kanilang pag-aaral at makakuha na ng diploma. Nagtapos ang opposite hitter na si Solomon ng may degree sa Business Administration na may major sa Marketing Management, habang ang setter na si Lamina ay nagtapos sa kursong Tourism Management. Noong Mayo, ang kanilang kapwa Lady Bulldogs na sina Belia Belen, Erin Pangilinan at Sheena Toring ay nakuha din ang kanilang diploma ilang araw bago ang duwelo sa UAAP Finals kontra De La Salle Lady Spikers. 3 sa kanila ay ngayon nakuha sa Premier Volleyball League o PVL, kung saan si Belen ay number 1 pick sa draft na kinuha ng Capital One Solar Spikers. Lahat sila ay naging parte ng makasaysayang tupit ng NU pagkarang pangunahan ang Lady Bulldogs sa panalo laban sa Lasal. Sa ngayon, iba ang plano ni Solomon ay kanyang ibinahagi na balak niyang maglaro sa ibang bansa, habang napagdesisyonan ni Lamina na manatili sa NU para sa layunin nitong kunin ang 3-peat itong darating na Season 88. Inaasahan na pangungunahan niya ang koponan ni Sherwin Meneses kasama sina Vange Alinsug at Shaira Hardio. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, magkaibang landas ang tinahak ng Nueva Ecija at Pampanga para kunin ang panalo sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL 2025 season na ginanap sa Orion Sports Complex sa Bataan. Nanguna ang Nueva Ecija Rice Vanguard sa buong laro kontra Imos Brotherhood para kunin ang 76-62 panalo, habang gumapang ang Pampanga Giant Lanterns mula sa pagkadihado para gulantangin ang Bataan Risers 97-90 sa round-robin elimination phase ng 30 koponan na torneo. Sa pangunguna ni Will McAloney at John Wilson, binaliwala ng Nueva Ecija ang pagkawala ng 3 nilang susing player para kunin ang kanilang ika-22 panalo laban sa 1 talo at habulin ang Abra Solid North sa tuktok ng team standings.
Sa kabilang banda, ang reigning back-to-back champions na Pampanga ay nahirapan sa umpisa laban sa Bataan kung saan umabot pa sa 32-17 ang kalamangan ng Risers bago nila nakontrol ang laro sa halftime 44-42. Napaganda ng Giant Lanterns ang kanilang record sa 17-7 para makahati ang Caloocan Batang Kangkalu sa ika-4 na pwesto sa playoff race sa North Division kung saan nasa likuran ang Abra Weavers ng The Vice o Rice Vanguards at ng San Juan Knights na may 21-2 record. Pinangunahan ni Larry Muyang ang Pampanga sa nalikom nitong 22 puntos, 15 rebounds at 2 tapal, kasunod ni Archie Concepcion na nakatipon ng 12 puntos, 3 rebounds at 4 na assists, at si John Nermal na nagtapos na may 11 puntos, 8 rebounds at 4 na assists. Bumagsak sa 9-15 ang record ng Bataan kahit na nakagawa ng 26 na puntos si Michelle Maynes. Lahat ay nagmula sa second half kasama pa ang 9 na rebounds, pati na rin ang 17 puntos, 9 na rebounds at 2 assists ni Lawrence Capulong at ang 18 puntos, 6 na rebounds at 2 steals ni Rinwil Yambing. Nakapagtala si Macaloni ng 17 puntos, 5 rebounds, 2 steals at 2 blocks para sa Nueva Ecija na halos hindi ininda ang pagkawala ni na MPBL All-Star Rob Celis, dating most valuable player na si JC Marcelino at ang kanyang kambal na si JV Marcelino. Nagbigay naman ng suporta si Wilson kung saan nagtapos ito na may 14 na puntos, 5 rebounds, 5 assists at 3 steals at nakagawa naman ng 8 puntos at 5 rebounds si Christian Manaytay. Bumagsak ang Imos sa 9-14 kung saan pinangunahan ni Mark Doligon ang opensa ng Brotherhood sa nagawa nitong 22 puntos kasama pa ang 5 rebounds. Magbabalik aksyon ang MPBL ngayong Huwebes sa Batangas City Coliseum na kinabibilangan ng mga laban ng Ilagan kontra Muntinlupa, Zamboanga laban sa Gensan at makakatapat ng Manila ang Bataan sa main event sa gabi. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Inamin ng showbiz couple na sina Zoren Legaspi at Carmina Villarruel na naging marupok ang kapuso actor, ito nga si Zoren, sa relasyon nila ni Carmina. Yan ang inamin ni Zoren nang mapag-usapan ng tungkol sa ilang taon nilang pagsasama ni Carmina bilang married couple sa joint guesting nila sa programang Fast Talk with Boy Abunda. At isa nga sa naging topic nila ay tungkol sa mga tukso. Ayon sa aktor, hindi naman daw nawawala ang tukso sa mga magkarelasyon
ngayon, lalo't meron ng social media na pwedeng gamitin na paraan ng komunikasyon. Sabi ni Zoren, kung may mga pagkakataon na napapabayaan na ng mag-asawa ang isa't isa, ito ay maaring maging marupok ang mga ito. Pero biglang na-hot seat si Zoren nang mapag-usapan ng pagiging marupok. Diretsahan kasing tinanong ni Carmina si Zoren ng naging marupok ka na ba? At napangiti muna si Zoren sabay pinaulit ang tanong. Hirit naman ni Carmina, kita mo yan. Kapag inulit-ulit ang tanong, ibig sabihin parang sinasabi niya, I'm guilty, sabi ni Mina sa kanyang asawang si Zoren. Kaya naman, ang King of Talk nga ang nag-ulit ng tanong na yan ni Carmina kung naging marupok na siya sa pagsasama nilang ilang taon na rin ang nakakaraan. Sabi nga, ang pag-amin ni Zoren, muntik na. Pero napaglabanan daw niya ang pagiging marupok dahil sa spiritual aspect ng pagsasama nila ni Carmina. Ayon pa sa aktor, wala siyang mairereklamo sa pagiging mabuting asawa ni Carmina, pero anya noong na-addict na ang kanyang misi sa mga Korean series ay dawalan daw siya ng kausap. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Eto, trending online. Ikinasal na ang hunk actor-rapper na si Carlos Agassi sa kanyang longtime partner na si Sarina Yamamoto. Sa social media post ni Carlos ay tinuturing niyang isa sa pinakamahalagang araw sa buhay niya ay ang pag-iisang dibdib nila ni Sarina. Ibinahagi ng aktor sa kanyang Facebook page ang mga litratong kuha sa kasal nila ni Sarina. Kalakip ang kanyang mensahe sa pag-level up ng kanilang relasyon. Narito yung mensahe ng aktor sa kanyang Facebook account. The most memorable day of my life is when I met my wife. I said deep inside, hopefully she will agree to marry me someday. And here we are close to 7 years later, happily ever after. Ang bahagi niya ng caption ni Carlos sa kanyang Facebook page. Pagpapatuloy pa ni Carlos sa kanyang social media post, praying for a baby just like all of you. Gustong-gusto namin but all in God's time. Yan ang lahad ni Carlos. At wala naman daw masyadong magbabago sa pagsasama nila ni Sarina. Ngayong kasal na sila, basta ang mahalaga ayon kay Carlos, tuloy pa rin ang kanilang pagsusumikap para sa kanilang kinabukasan. Pagtatapos ni Carlos sa kanyang post, sabi nga ni Father, may forever sa marriage and we both agree. I love you so much, Mrs. Sarina Agassi. I just pray every day that I can make you the happiest. Thanks for all the love, patience, and trust. Yan ang buong mensahe ni Carlos Agassi sa kanyang asawa na si Sarina Yamamoto. At buwelta naman ni Carlos sa kanilang mga basher. Mawala man sila, ay mananatili pa rin silang magkasama habang buhay. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa huli natin chika for today, muling nagbigay ng update sa Instagram ang Queen of All Media na si Kris Aquino patungkol sa estado ng kanyang kalusugan. Batay sa kanyang pinakahuling post, alarming ang naging paglalarawan niya sa naging resulta ng isinagawang latest medical check-up sa kanya. Ibinahagi rin ni Kris sa publiko ang isang litrato kung saan makikitang nakaupo siya sa kanyang hospital bed at kausap ang kanyang doktor habang natutulog naman si Bimbi sa isa pang kama. Ayon pa sa post ng award-winning actress at TV host, ang tinutukoy niya ay ang kanyang doktor convinced me to have an ultrasound. It's not this one done yesterday. With all my hospitalizations, I can already tell na dapat na akong kabahan kapag umakyat na yung senior technician. Pagpapatuloy pa sa update ni Kris, I had more tests today and 3 different specialists. I want to protect their privacy kaya very general ang pagbigay ko ng info. Came to explain things to me and how important it was to not delay because I would be endangering my life further. Yan ang paglalahad ni Kris. At dagdag pa ng TV host, since the night before my confinement, Bimbi hasn't been sleeping well. Sunday, Kuya came to visit me and Dr. NC told me that he doesn't do procedures unless they are necessary, but this is something all my doctors discussed. Why does Kris Aquino get
these difficult to detect possible health time bombs not once but twice in her lifetime. And because of the first, we now all know she's allergic to all blood thinners. I had the non-invasive option explained to me, but I chose to literally trust Filipino doctors with my life rather than take medicine that I am unsure of, especially because I just finished a big dose of strong immunosuppressants. Yan ang kanyang naging update. At sa huling bahagi ng kanyang post, humiling si Chris sa publiko na patuloy sana siyang ipagdasal dahil isa raw ito sa kinakapitan niya sa paglaban sa kanyang mga karamdaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. NOMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Milo Jonella, Susan Aizon, Hero Lucero, Justin Ucias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin syempre ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.